Isang payat na batang lansangan na gutay-gutay ang damit ang pumasok sa room 3C ng Makati Medical Center. Dito nakaratay ang anak na babaeng isang bilyonaryo. Nasa kalagayang comatose na ayon sa madoktor ay wala ng lunas. Sumigaw ang bata ng malakas, "Patayin niyo ang mga makina ngayon din. Patayin niyo dahil gigising at maglalakat ang anak ninyo." Ang masalitang iyon ay nagpabagsak kay Enrique Ricky de Villa, isang magnate sa industriyang bakal na sanay makipagbuno sa matitinding kalaban sa negosyo at nagpapatakbo ng kanyang imperyo, ang De Villa Steel Corporation. Bigla siyang napaluhod, bumuhos ang luha mula sa kanyang mata. Gulat na gulat ang lahat na tao sa paligid niya. "Patayin niyo ang mga makina. Patayin niyo ngayon dahil babangon mula sa tsoma at tatayo ang anak ninyo." Sigaw ulit ng bata na halatang sa kalye nakatira. Natigilan si Enrique, nakaupo sa gilid ng kamahabang hawak ang kamay ng kanyang anak na si Angela Angel de Villa na mahigit isang buwan nang walang malay. Dahil sa malakas na boses, napamulat siya at napatingin sa direksyon ne pinto kung saan nakatayo ang bata. Anong sinabi mo, iho?" Nautal niyang tanong, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Seryosong tumingin ang bata, walang bahid ng pag-alinlangan. Punong kumpiyansang hindi karaniwan sa kanyang edad. "Totupo, sir. Patayin niyo ang makina dahil gigising at maglalakad ang anak ninyo. Patayin niyo na po gayon." Biglang tumindi ang tensyon sa silid, bumigat ang hangin. Hindi maintindihan ni Enrique kung paanong ang isang batang lansangan na walang pinag-aralan ay makapagsasalita na parabang alam niya ang lahat. Samantalang siniguro ng pinakamahuhusay na espesyalista sa buong bansa na halos imposible nang magising si Angela, sinabi pa nila, kapag pinatay ang mga makina, tiyak na mamamatay ang dalagita. Bago pa man makakilos si Enrique, sumugod ang kanyang asawang si Isabela na punong galit at pandidiri ang mukha. "Sinong nakpapasok sa maruming batang ito? Puwedeng magdalang sakit ang pulubing yan, mapupunong mikrobyo ang kuwartong anak natin. Delikado ito sa buhay ni Angela. Tumawag kayo ngang gwardiya ngayon din." Sigaw niya. Nanlilisik ang kanyang mata sa bata na may halos teatrikal na pagkamuhi. Kasabay nito, lumapit si Dr. Marco Gonzales, ang doktor na namamahala sa kaso ni Angela. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit bakas sa kanyang mata ang bahagyang inis. Malamig at may halong panunuya ang kanyang boses. "Bata, nasa ospital ka. Bawal pumasok ng walang pahintulot." Sabi niya habang tinitingnan ang bata mula ulo hanggang paa na parabang nakakita ng nakakadiring bagay. "Lalo na't ganyan kadumi ang suot mo. Umalis ka na ngayon din." Ngunit nagulat ang lahat nang manatiling nakatayo ang bata, na parabang may ugat ang kanyang mapaa sa sahig. Nag-aalab sa determinasyon ang kanyang mata. "Hindi po ako aalis. Hindi ako alis hanggat hindi pinapatay ang mamakinang sumusuporta sa buhay ni Angela." Kumaboh ng malakas ang puso ni Enrique. Nang marinig ang pangalan ng anak, kinilabutan siya. Yumuko siya ng bahagya, ang boses niya ay halos mabulunan dahil sa matinding emosyon. "Paano mo nalaman ang pangalan ng anak ko?" Tumingin ng diretso ang bata, walang takot. "Dahil kaibigan ko po siya, sir. Pakiusap, pakinggan niyo po ako. Kung mananatiling konektado ang anak niyo sa mga makinang yan, mamamatay siya. Kailangan niyong patayin yan bago mahuli ang lahat." Sa ganong paraan lang magmumulat ng mata si Angela at muling ngingiti. Umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa isip ni Enrique. May isang bahagi sa kanya na gustong maniwala, ngunit sumisigaw ang kanyang lohika na imposible ang lahat ng iyon. Pakiramdam niya ay naipit siya sa pagitan ng dalawang mundo. Ang lohika ng medisina na ilang linggo na niyang paulit-ulit na naririnig at ang kakaiba ngunit makapangyarihang katotohanan na nanggagaling sa tingin lamang ng bata. Bago pa siya makasagot, muling sumabat si Dr. Marco na may autoridad sa boses, paumanhin sa abala, "Ricky, hindi ko alam kung paano nakapasok ang batang ito, pero sisiguraduhin kong may lalabas siya agad." Walang basehan ang sinasabi niya.
Ang mga makinang ito ang nagpapanatili sa buhay nga anak mo. Kapag pinatay natin yan, mamamatay siya. Agad tumawag ng guwardiya ang doktor. Lalong naging hysterical si Isabela, sumisigaw at humihingi pang karagdagang tulong. Litong-lito si Enrique, palingalinga sa kanyang anak na mahina at maputla sa kama at sa bata. Ang bumabagabag sa kanya ay ang ekspresyon sa marumi at pagod na mukhang batang lansangan. Mayroon dong hindi niya kayang balewalain. Katotohanan, malalakas na yabag ang narinig sa pasilyo at agad pumasok ang dalawang guwardiya. Hinawakan nila ang bata sa mga braso at binti, sinusubukang pigilan ito. Ilabas ang maruming batang yan ngayon din. Pata, sala, mana, dala, anbata, sigaw ni Isabela. Paano nakakapasok ang isang pulubi sa restricted area ng isang prestihiyosong ospital na tulad nito? Inulit ni Dr. Marco ang utos at sinimulang kalatkarin ng maguwardiya ang bata. Ngunit hindi ito sumuko. Nagpumiglas ito at sumigaw ng buong lakas. Hindi, mali kayo. Gusto ko lang tulungan si Angela. Bitawan niyo ako. Yung mamakina ang pumapatay sa kanya. Bitawan niyo ako. Puno NG, desperasyon ang bawat pantig. Biglang tumadyo si Enrique, nagalab ang kanyang dibdib. Ang bata, kahit kinalatkad, ay nagawa pang iangat ang ulo at sumigaw sa bilyonaryo na may tinig na punong pagsusumamo. Huwag niyong hayaang mamatay si Angela. Iligtas niyo siya. Patayin niyo ang maga-makina. Niloloko ka lang nila. Ang magasalitang, iyon ay tumama kay Enrique na parang isang hindi nakikitang suntok. Nanikip ang kanyang dibdib. Nawala ang hangin. Umikot ang kanyang isip. Nanginginig ang kanyang boses ng magsalita. Niloloko? Sino ang nanloloko sa akin? Ngunit hindi na nakasagot ang bata. Mas hinikpitan nga guwardiya ang hawak at kinalatkad siya palabas, umalingaw-ngaw ang kanyang masigaw hanggang sa mawala sa dikalayuan. Itinapon nila siya sa labas ng ospital ng walang awa. Itinuro siyang isang guwardiya na may galit sa mukha at sinigawan, kapag naglakas loob ka pang bumalik, mas malala ang aabutin mo. Alis, basura, bumaksak ang bata sa malamig na kalsada, habol ang hininga. Sumara ang malaking pinto ngang ospital sa likuran niya. Sa loob ang kuwarto, nanatiling tulala ang dakilang negosyante na parabang tinamaan ng kidlat. Hindi regular ang tibok ng kanyang puso at paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isip ang huling na salita ng bata. Niloloko ako. Sabi niya may nanloloko sa akin, bulong niya ng hindi namamalayang napalakas pala. Ngunit bago pa man lubusang malunot si Enrique sa kanyang nga iniisip, mabilis na lumapit si Isabela. Sa isang kalkuladong kilos, ipinulupot niya ang kanyang braso para sa isang pilit na yakap mula sa gilid. Matamis ang kanyang boses, ngunit may pilit na tono sa likod nito. Mahal, walang alam ang batang yun. Isa lang siyang kawawang bata na baka wala sa sarili. Kalimutan mo na siya. Pakiusap. Mag-focus tayo kay Angela. Para bang may plinano, lumingon siya kay Dr. Marco at sinabing, Dok, pakidala ng isang basong tubig ang asawa ko. Kailangan niyang kumalma. Walang pag-aalinlangan, lumapit ang doktor sa isang mesa at ilang segundo lang ay bumalik na may dalang basong tubig. Heto, Ricky, inumin mo. Makakatulong to para kumalma ka. Huwag kang mag-alala. Hindi na makakalapit sa'yo o sa anak mo ang batang yun kailanman. Tinanggap ni Enrique ang baso, bahagyang nanginginig ang kamay. Umupo siya sa silya sa tabing kama. Habang dumadaloy ang tubig sa kanyang lalamunan, nanatiling magulo ang kanyang isip. Pero paano niya nalaman ang pangalan ng anak ko? Bakit siya pumasok dito at sinabi ang lahat ng yun? Bulong niya. Nagsalita si Dr. Marco na parabang nababasa ang kanyang isip. Nasa lahat ng papeles ang pangalan ng anak mo sa bawat medical chart. Walang magawa ang batang lansangang yun. Malamang pumasok siya sa ospital. Nagnakaong datos tungkol kay Angela at gumawa ang gulo para mapansin. Patawad sa nangyari sa ngalan ng ospital. Pangako, hihigpitan ang seguridad. At tulad ng sabi ni Isabela, kalimutan mo na lang yun at mag-focus sa pag-alaga sa anak mo.
Bumuntong hininga si Isabela na parabang nakahinga ng maluwag. Dinagdagan niya, "Nakausap ko ang doktor bago ka dumating, mahal." Sabi niya may pag-asa pa. May posibilidad pa raw na magising si Angela mula sa koma. Agad na sumingit si Dr. Marco, kalmado ngunit mariin na parabang inihanda na. Pero sa ngayon, ang magagawa lang natin ay maghintay. Kailangan natin siyang panatilihing konektado sa mga makina at magdasal sa Diyos, wala ng ibang paraan. Ang mga salitang iyon ay dumagan kay Enrique na parang isang hindi mabata na pasanin. Dahan-dahan siyang napayuko na parabang bawat kalamnan niya ay puno ngang pagkatalo. Ang pag-asang matagal na niyang pinanghahawakan ay tila natunaw sa harap ng kanyang mata, sa kaibuturan ng kanyang puso. Gusto niyang ilayo ang kanyang anak, protektahan mula sa lahat ng pagdurusa. Ngunit sa kanyang isip, ang alaala ng ngiti ng kanyang anak na tumatakbo papalapit sa kanya ay tila imposible na. Hindi napigilan, nagsimulang manginig ang katawan ni Enrique. Mabilis ang pagtaas babang kanyang dibdib at walang salitang namutawi, napahagulgol siya. Umiyak siya na parang isang batang walang magawa. Ang kanyang mahigbi ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Laging handa si Isabela na samantalahin ang pagkakataon. Niyakap niya ito na punong pagmamahal. Mahal, magiging maayos ang lahat. Malalakpasan ito ni Angela. Malakas ang anak natin, kakayanin niya, bulong niya, na parabang tinatahi ang isang marupok na pag-asa sa puso ng kanyang asawa. Si Dr. Marco, na karaniwang propsyonal at malamig, ay lumapit din. Bilang doktor at malapit na kaibigan, tinapik niya ang balikat ni Enrique. "Kaibigan, kailangan nating manalik. May posibilidad pa, sinasabi ko sa iyo dyan. Huwag kang mawawalan ng pag-asa." Huminga siya ng malalim at idinagdag, "Ngayon, mas mabuting umuwi ka muna kahit ilang oras. Magpahinga ka. Mahalaga rin na magdala kang positibong enerhiya para kay Angela. Ayaw ka niyang makitang ganito." Sinangayunan ni Isabela ang ideya. "Tama yan, mahal, umuwi na tayo. Sa bahay, pwede tayong magdasal ng sama-sama para sa anak natin." Dahan-dahang tumayo si Enrique. Mabigat ang mga hakbang na parabang bawat kilos ay umuubos, natitira niyang lakas. Naglakat si Dr. Marco sa tabi niya habang hawak ni Isabela ang kanyang kamay. Sabay-sabay silang naktungo sa labasan ng Makati Medical Center. Ang katahimikan sa pagitan nila ay parang katahimikan sa isang libingan. Ngunit biglang may isang hindi inaasahang bagay na sumira sa pekeng katahimikan ng pasilyo. Isang malakas na tunok na parang nabasag na salamin ang umalingaw-ngaw. "Ano yun?" tili ni Isabela, napahawak sa dibdib. Lumingon si Dr. Marco sa direksyon ng tunog at si Enrique na kararating lang mula sa pagiyak ay nanlamig. "Galing yun sa kwarto ni Angela, ang anak ko." Sigaw niya, handa ng tumakbo ng buong bilis. Walang pag-aalinlangan, sabay-sabay silang kumaripas ng takbo. Ang kanilang mayapa ay yumanig sa makinis at malamig na sahig. Halos sumabog ang puso ni Enrique nang malapit na sila sa kwarto. Ang tanawin mula sa siwangang bahagyang bukas na pinto ay nagpatigil sa kanila. Bumalik ang batang lansangan. Ang parehong bata na may nag-alab na mga mata ay tumalon papasok mula sa bintanang kababasag lang. Ang mapirasong salamin sa sahig ang nagmamarka ng kanyang daan. Mabilis pa sa kidlat, tumakbo ang bata sa pinto at nilok ito mula sa loob. Anong ginagawa niya? Desperadong sigaw ni Isabela. Agad na hinampas ni Dr. Marco ang pinto. "Buksan mo to ngayon din. Buksan mo." Utos niya, punong galit. Si Enrique, na punong panik, ay dumamba rin sa pinto, nanginginig ang makamay. "Sa ngalan ng Diyos, Iho, huwag mong saktan ang anak ko. Buksan mo ang pinto. Nakikiusap ako. Ibibigay ko ang lahat pera, pagkain, tirahan kahit anong gusto mo. Buksan mo to." Mula sa loob, malinaw ang boses ng bata, punong kumpiyansa. "Para lang po sa ikabubuti niya to, Sir. Ginagawa ko to para kay Angela. Papatayin ko ang mga makina at makikita ninyo." Gigising siya.
Bumalot ang desperasyon sa pasilyo. Sumigaw si Dr. Marco na may halong takot at autoridad. Huwag mong gawin yan, bata. Kapag pinatay mo yan, papatayin mo siya. Huwag. Histrikal na sumigaw si Isabela. Guardia, tulong, papatayin niya ang stepdaughter ko. Sirain niyo ang pinto ngayon din. Lubos nang nalunod sa desperasyon ang bilyonaryo. Hinampas niya ang pinto, umugong ang kahoy dahil sa sakit na nagudyok sa kanyang lakas. Huwag, huwag mong saktan ang anak ko. Maawa ka sa Diyos. Huwag, sigaw niya. Wasak ang boses sa pagdurusa. Napuno ang pasilyo ng mga sigaw, kalabok, at hininga ng isang desperadong ama. Samantala, sa likod ng pinto, isang batang lansangan ang nanumpang gusto niya lang iligtas ang buhay ni Angela. Lumayo ang bata sa pinto. Nakatuon ang kanyang tingin sa mga medikal na aparatong dapat sanay nag-ingat sa buhay ng dalagita. Malakas at malinaw ang kanyang boses, punong paniniwala. Magiging mayos ang lahat. Makikita ninyo po. Magiging mayos ang lahat. Pagkatapos nun, tumakbo siya sa sulok kung saan nakakonekta ang makina sa marupok na katawan ni Angela. Walang pag-alinlangan. Sinimulan niyang bunutin ang mga kable, tanggalin ang mga koneksyon, alisin ang bawat tubo, maging ang IV drip na nakakabit sa braso ng dalagita. Napuno ang silid ng tunon na mamakinang namamatay. Bigla, isang mahabang tunog ang bumasag sa katahimikan, isang tuloy-tuloy na ti-iiit ang lumabas mula sa siwang ng pinto. Sa labas, napaluhod si Dr. Marco. Hindi, ang anak ko. Ngunit para lubusang maunawaan kung ano ang nangyari sa loob ng silid at kung bakit ginawa ng bata ang ganong kalaking desisyon, kailangan nating bumalik ilang linggo bago ang lahat. Noon, si Enrique de Fila, ang makapangyarihang bilyonaryo at may-ari ng De Fila Steel Corporation, ay komportableng nakaupo sa kuwarto ng kanyang anak. Isang malapad na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mukha habang binabasa ng malakas ang isang klasikong kuwentong pambata. Ang madiwata ay para sa mga naniniwala sa kanila. Sabi niya, sinisipi ang isang bahagi mula sa isang kuwentong bayan ng Pilipinas at tiningnan si Angela, naghihintay ng reaksyon. Ang dalagita, na tinatawag niyang Angel, ay nakikinig sa bawat salita. Nakaupo sa kama, may manipis na kumot na nakatakip sa kanyang mabinti, tila lubog siya sa mundong kuwento. Ngunit may itinatagong lungkot ang kanyang mamata. Biglang may kumatok sa pinto. Ilang sandali, lumitaw si Isabela, may dalang isang baso ng grape juice at isang malaking hiwa ng chocolate cake. Excuse me, tingnan niyo kung anong dala ko para sa pinakamagandang babae sa bahay na to, malambing niyang sabi. Dahan-dahan siyang lumapit at iniabot ang plato at baso kay Angela. Magalang na nagpasalamat si Angela kahit walang kasiglahan. Salamat po, Tita Isabela. Agad napansin ni Enrique ang lungkot sa boses ng anak. Bakit, anak? Mukha kang malungkot. Hindi mo ba gusto ang kak? Ginawa yan ni Isabela ng may pagmamahal. O baka boring ang kuwento? Huminga ng malalim si Angela at sumagot ng tapat. Hindi po, itay. Gusto ko po ang tsake. Gusto ko rin po kapag nagbabasa kayo. Pero, huminto siya, tumingin sa bintana, sa malawak na hardin ng kanilang mansyon sa Forbes Park. Pero gusto ko pong maklaro sa labas. Pakot na po akong lahing nasa kuwarto, nakbabasa o nanonood. Gusto kong tumakbo, maklaro. Nanigas ang puso ni Enrique. Anak ko, alam kong gusto mong tumakbo, pero kailangan mo munang magpahinga, bahagian ng gamutan. Malapit ka nang tumalon at tumakbo ulit. Pangako, dadalhin kita sa isang malaking amusement park. Deal? Sumabat si Isabela, nakangiti. Tama yan, Angel. Malakas kang bata. Malapit ka nang bumalik sa dati. Kailangan mo lang sundin ang treatment. Ngunit hindi kumbinsido si Angela. Matalas ang kanyang mata. Seryosong tumingin sa ama. Pero bakit po ako nakaganito? Lagi naman po akong kumakain ng gulay, sinigang. Ginagawa ko naman po lahat ng sinasabi niyo. Pakiramdam ko po, malakas ako. Nagulat si Enrique sa pagiging matanda ng isip ng anak. Huminga siya ng malalim. Anak,
Walang sinuman ang makapipili kung kailan magkakasakit. Ang mahalaga, inaalagaan ka namin, magiging maayos ka. Pangako. Si Tito Marco mo ang pinakamahusay na doktor na kilala natin. Sa tulong niya, gagaling ka agad. Para bang tinawag, may kumatok ulit. Isang malalim na boses ang narinig. Excuse me, sabi ngang katulong nandito raw kayo. Dumating ako para tingnan ang lagay ng ating prinsesa, si Dr. Marco Gonzales Ijon. Pumasok si Dr. Marco na may kontroladong ngiti. Pagod na po ako. Ayoko na pong laging nakahiga. Tito, pwede po bang sabihin niyo kay Itay na payagan akong maglaro kahit sandali lang sa hardin po? Huminga ng malalim ang doktor. Lumapit na may mamong ekspresyon. Pasensya na, Angel, pero hindi pwede. Pero huwag kang mag-alala, gagaling ka. Sabi niya habang inaayos ang ilang kagamitan, kinukuha ang blood pressure at heart rate ng bata. Pagkatapos, lumingon si Joaquina Enrique at Isabella. Gusto ko kayong makausap ng pribado. Sumunod ang mag-asawa sa pasilyo. Malayo sa pandinig ni Angela, naunang nagsalita si Enrique. So Marco, may pagbabago ba? Kamusta ang anak ko? Makakalakat na ba siya ulit? Huminga ng malalim si Dr. Marco. Bumigat ang kanyang mukha. Sa kasamaang palad, Ricky, mas agresibo ang aplastic anemia ni Angel kaysa sa inaasahan natin. Ipinaliwanag niya na lumalala ang kondisyon nito. Inaatake ngang sakit ang bone marrow. Pinipigilan ang produksyon ng blood cells. Kailangan ng absolute rest. Napakabihina niya. Kung pipilitin ang katawan niya, pwede siyang bumagsak. Kailangan nating magingat. Pakiramdam ni Enrique ay nawala ang sahig sa ilalim ng kanyang napaa. Pero doktor, malaki pa ba ang sansa niyang gumaling? Tanong ni Isabella. Sumabat si Enrique. Sabihin mo sakin, Marco, magkaibigan tayo. Sabihin mo ang totoo. Magiging maayos naman ang anak ko, di ba? Huminga ng malalim si Dr. Marco. Kailangan kong maging tapat. Seryoso ang kondisyon ni Angel. Kung magpapatuloy ito, pwedeng bumaba ang oksigen sa utak niya, maging comatose, at posibleng ikamatay. Ang mga salitang iyon ay parang malaking pabigat kay Enrique. Pagkatapos mamatay ng kanyang asawang si Celia ilang taon na ang nakalipas, mag-isa niyang pinalaki si Angela. Ngunit naniwala siyang kailangan ng anak niya ng isang ina. Sa panahong iyon niya nakilala si Isabella, isang babaeng tila isinilang para sa mga bata. Nakuha niya hindi lang ang puso ni Enrique, kundi pati na rin ang puso ni Angela. Saglit, naging perpekto ang lahat. Ngunit natapos ang kapayapaan ng makasakit si Angela. Ang balitang may aplastic anemia ang anak niya, at ngayon, ang posibilidad na magcomatose o mamatay ay sobrang bigat para sa kanya. Niyakap siya ni Isabella. Magiging mayos ang lahat. Ricky, gagaling siya. Sinubukan ni Dr. Marco na ayusin ang sitwasyon. Kaibigan, hindi ka dapat makitang ganito ni Angel. Magtrabaho ka, mamuhay ka ng normal. Kailangan niyang maniwala na mayos ang lahat. Nakakatulong yan sa gamutan. Kahit masakit, sumuko si Enrique. Nang hapong iyon, naghanda siyang pumasok sa trabaho. Sinamahan siya ni Isabella na tumutulong na rin sa ilang administratibong gawain. Bago umalis, bumalik si Enrique sa kuwarto ng anak. Anak, kailangan ni Itay pumasok. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang si Manang Fe. At tandaan, magpahinga ka lang sa kama, ha? Tumango si Angela. Lumapit din si Isabella. Mahal na mahal ka namin, Angel. Umalis ang mag-asawa. Bilin ni Enrique kay Manang Fe na bantayan ang anak. Sa loob ng kwarto, nakatingin si Angela sa bintana. Ang hardin ay tila tumatawag sa kanya. Bigla, isang lumang plastik na bola ang bumagsak sa damuhan. May naglalaro siguro sa labas. Bulong niya. Gusto niyang tumayo at isauli ang bola, pero naalala niya ang bilin sa kanya, dito na lang ako. Samantala, sa labas ng mataas na pader, isang bata ang nag-aalala. Siya si Juan Santos, isang ulilang namumuhay sa lansangan. Ang tanging yaman niya ay ang lumang bola na iyon. Naku,
Ang lakas ng sipa ko. Paano ko makukuha ang bola ko ngayon? Nakita niya ang dalawang kotseng umalis. Naisip niyang baka walang tao. May nakita siyang malaking puno na ang sanga ay halos abot na sa pader. Kung aakyatin niya iyon, makakatalon siya papasok. Walang asong tumatahol. Kukunin ko lang saglit tapos aalis na ako, naisip niya. Sa loob, pumasok si Manang Fe na may dalang pagkain. Kainin mo lahat para lumakas ka. Angel, kung may kailangan ka, pindutin mo lang ang bell. Ngumiti ang dalagita. Salamat po, Manang Fe. Hindi po ako gutom ngayon. Puwede po bang ilagay niyo na lang diyan? Naalala niya ang bola. May bola pong nahulog sa labas. Sumilip ang matanda. Ay wala yan. Luma na yan. Basura lang. Mamaya. Itatapon yan ni Mang Joko na hardinero. Tumango na lang si Angela. Pero nanatili ang kanyang kuryosidad sa bola. Ilang sandali. Nakarinig si Angela ang kakaibang ingay mula sa labas, sa puno. Napatingin siya sa bintana at nagulat. Isang payat na batang lalaki na marumi ang damit ang nasasanga ngang puno. Maliksi siyang gumalaw at sa isang iglap tumalon siya papasok sa hardin. Pinanood siya ni Angela, takot at namamangha. Mabilis na tumakbo ang bata sa bola at dinampot ito na parang isang hiyas. Nang mag-angat siyang ulo, nagtama ang kanilang mamata. Natigilan sila pareho. Pasensya na po, huwag niyo po akong isumbong. Aalis na po ako agad, kinakabahang sabi ni Juan. Ngunit sa halip na sigaw, isang matamis na ngiti ang natanggap niya mula kay Angela. Okay lang, pero mas maganda kung sa pinto ka dumaan, baka masaktan ka. Napahiya si Juan. Paalis na sana siya nang maamoy niya ang masarap na pagkain, umugong ang kanyang tiyan. Napatingin siya sa platong may pagkain sa tabi ni Angela. Matagal na siyang hindi nakakakain ng ganoong klaseng pagkain. Nakita ni Angela ang gutom, sa mga matang bata. Inabot niya ang plato. Kung gusto mo, sayo na lang. Wala akong ganang kumain. Nagulat si Juan. Seryoso po. Puwede ko po talagang kainin. Tumango si Angela. Naman, ubusin mo na. Kung magutom ako, tatawagin ko si Manang Fe. Tinanggap ni Juan ang plato at sinimulang lamunin ang pagkain na para bang iyon na ang huli niyang kain sa buhay. Ang sarap, grabe, sabi niya, nangingilit ang luha. Ngumiti si Angela, masaya na may kaibigan na siya. Pagkatapos kumain, napansin ni Juan na hindi gumagalaw si Angela sa kama. Maganda ang araw. Bakit po hindi kayo lumalabas para maglaro? Nawala ang ngiti ni Angela. Gusto ko po sanang tumakbo at maglaro, pero mahina po ako, may sakit ako. Kailangan ko pong magpahinga. Hindi po kayo makalakat, tanong ni Juan. Umiling si Angela. Kaya ko naman po siguro, pero sobrang hina ko lang po talaga. Nag-isip si Juan. Kinuha niya ang bola at inihagis kay Angela. Nasalo itong dalagita. Dahil nakahiga ka, hindi ibig sabihin hindi ka pwedeng magsaya, sabi ni Juan. Nagipon siyang matuyong dahon sa hardin at gumawang bilog. Tingnan natin kung ma-shoot mo dito. Natuwa si Angela. Inihagis niya ang bola at tumama ito mismo sa gitna. Humalakak siya, nakalimutan ang sakit. Sumigaw si Juan. Ako naman, sinipa niya ang bola at tumama rin. Sa lubi enigana ilang minuto para na silang gimatagaw ng gimagikaibigan. Narinig ni Angela ang yabak ni Manang Fe. Bilisan mo, magtago ka, bulong niya. Tumalon si Juan sa bintana, pumasok sa kuwarto at gumapang sa ilalim ng kama. Pumasok si Manang Fe, nagtataka. Nakita lang niya si Angela at ang walang lamang plato. Akala ko may narinig akong ibang boses, sabi niya. Baka guni-guni niyo lang po, Manang, sabi ni Angela. Umalis na ang matanda. Lumabas si Juan mula sa ilalim ng kama at naktawanan sila. Mas mabuti sigurong umuwi ka na, sabi ni Angela. Sige, pero babalik ako bukas kung gusto mo, sabi ni Juan. Tuwang-tuwa si Angela. At doon nagsimula ang kanilang lihim na routine. Araw-araw, pumupuslit si Juan para makipaglaro kay Angela.
Ang dating malungkot na kuwarto ay napuno ng tawanan. Si Manang Fe, na dati nagtataka, ay hinayaan na lang ang maingay at nagsimula ng mag-earphones habang nagtatrabaho. Isang hapon, mas mahina si Angela pero masigla pa rin, naglalaro silang uno. Nang palis na si Juan, sinabi niya, babalik ako bukas. Tumango lang si Angela, tinatagwang pagod. Ngunit sa pagtalon ni Juan sa pader, nasa lubong niya si Isabela. Nanlaki ang mamata nito. Sinusubukan mong akyatin ang pader ng bahay ko, maruming bata ka. Bago pa makasagot si Juan, sumigaw si Isabela. Layas dito bago pa ako tumawag ng pulis. Alis, tumakbo si Juan, takot na takot. Nang umuwi si Enrique, naksumbong si Isabela. Mahal, may magnanakaw na umaakyat sa pader. Kailangan nating magpalagay ng electric fence. Walang lakas si Enrique na harapin ang bagong problema. Pumayag na lang siya. Kinabukasan, may mga trabahador nang nakakabit ng electric fence. Mula sa kanyang bintana, pinanood ito ni Angela na may takot. Itay, ayoko po niyan, pakiusap niya. Para to sa kolektasyon mo, onok, sagot ni Enrique. Samantala, sa ibang bahaging bahay, nag-usap sina Isabela at Dr. Marco. Masyado nang matagal to. Kailangan na nating pabagsakin si Ricky ngayon na, sabi ni Isabela. Kalma lang, mahal ko, sabing doktor. Dinagdagan ko na ang dosis ng gamot ni Angela. Bukas, baka hindi na niya may mulat ang mata niya. Hindi ko na matisang batangyan, sana magkomatose na siya at mamatay, sabi ni Isabela. Isa-isa lang Maya, kailangan nating maging matiyaga. Nakapasok ka na sa kumpanya ni Ricky. Malapit mo nang makuha ang lahat ng shares niya. Ang sikreto ay unti-unting sirain ang loop ni Ricky. Hindi dapat biglaan ang pagkamataying bata. Sa ganoong paraan, manghihina siya at makukuha natin ang lahat. Ang plano ay masama. Sa likod ng maskara ng pagiging kaibigan, laging nainggit si Dr. Marco kay Enrique. Nang mamatay si Celia, nakita niya ang perpektong pagkakataon. Ipinakilala niya si Isabela kay Enrique sa isang party na kunwari accident. Hindi nagtagal, nakuha ni Isabela ang loob ang bilyonaryo. Naisip nilang gamitin ang bata. Gumawa silang pekeng sakit. Nagbigay ngamot na unti-unting lason para pahinain si Angela hanggang sa makomatose. At sa huli, masira ang loob ni Enrique para makuha nila ang kanyang yaman. Nang gabing yun, iniabot ni Dr. Marco ang isang bote ng gamot kay Isabela. Eto na, pagkatapos ng dosis na to, tuluyan nang ihina ang bata. Dadalin natin siya sa ospital at ako ang magbabantay. Malaking dagok yan para sa tangang si Ricky. Kapag nailipat na ang lahat na shares sa pangalan mo, aalis ka papuntang Switzerland tapos magkikita tayo doon. Nahalikan sila. Lumapit sila kay Enrique. Lalong humihina si Angel Marco. Natatakot ako, sabing bilyonaryo. Kaibigan, lumalala nga ang kondisyon niya pero manalik tayo. Iniwan ko na kay Isabela ang gamot. Tatawagan ko na lang, malalakpasan tunang anak mo. Ililigtas natin si Angel, sabi ni Dr. Marco. Pumunta si Enrique sa kwarto ng anak. Mahal kita, anak ko. Magiging maayos ka, bulong niya. Mahal din po kita, itay, sagot ng bata. Sa pasilyo, inabutan ni Isabela nung juice si Enrique. Inumin mo to, mahal. Pampakalma, ako na ang magbibigay ng gamot sa anak natin. Walang kamalay-malay si Enrique na may pampatulog ang juice. Ininom niya ito at agad na bumagsak sa kama. Pumasok si Isabela sa kwarto ni Angela. May kakaiba sa tingin niya, isang kadiliman. Heto ang gamot mo, Angel. Inumin mo lahat. Ibinigay niya ang tableta. Nanginginig, ininom ito ngang bata. Ngumiti nang nakakatakot si Isabela. Sa wakas, malaya na ako sayo, pasaway na bata. Ano po? Anong sinasabi niyo? Tanong ni Angela. Ang sabi ko, hindi ka talaga may sakit. Ang magamot na to ang nagpapahina sayo. At sa huling gamot na to, tuluyan ka ng manghihina hanggang sa machomatose.
Hindi ka na magigising. At ang tanga mong ama ay gagawin ang lahat ng gusto ko. Naintindihan ni Angela ang lahat. Sinubukan niyang sumiga. Itay, tulong, pero wala ng boses na lumalabas. Bumigat ang kanyang matalukap. Walang makakarinig sayo. Matulog ka na. Pero matulog ka ng habang buhay, sabi ni Isabela. Isang luha ang pumatak mula sa matang dalagita bago siya tuluyang nawalan ng malay. Kinabukasan, nagising si Enrique. Tanghali na. Anong nangyari? Bumagsak ka kagabi, mahal. Sabi ni Dr. Marco dahil lang sa pagod. Pero, anong nangyari sa anak ko? Ilang sandali. Nasa Makati Medical Center na si Enrique. Nakita niya si Angela na nakakabit sa mga makina. Nachomatose siya, Ricky. Pasensya na, mabuti na lang nadala siya agad ni Isabela dito. Kung hindi dahil sa mga makinang to, patay na sana siya, sabi ni Dr. Marco. Napaluhod si Enrique, umiyak. Pero magigising pa siya, di ba? Oras lang ang makapagsasabi, kaibigan, ipagdasal natin siya. Wasak ang puso ni Enrique. Niyakap siya ni Isabela, nagpapanggap na nag-aalala, habang nagpapalitan silangang makahulugang tingin ni Dr. Marco. Malayo roon, sa labas ng mansyon, nakatingin si Juan. May electric fence na. Paano ako makakapasok ngayon? Araw-araw siyang bumabalik, tumatawag, pero walang sumasagot. Hindi niya alam na nasa ospital na ang kaibigan niya. Isang buwan ang lumipas. Halos sumuko na si Juan. Isang araw, umakyat ulit siya sa puno. Nakita niya ang isang kotse na huminto. Ang doktor ni Angela, si Dr. Marco. Naisip niyang magtanong, pero may dumating. Si Isabela. Pumasok siya sa kotse. Mula sa puno, kitang-kita ni Juan ang lahat. Nakita niyang hinalikan ni Isabela si Dr. Marco. Narinig niya ang kanilang usapan. Tagumpay, mahal, lahat ng shares ni Ricky. Nasa pangalan ko na. Sabi ko, na nga ba, kaya mo? Pwede na tayong maglaho, sabi na doktor. Hindi pa. Nalaman kong may maari-arian pa pala ang tangang yon, mga plantasyon. Gusto ko makuha lahat. Kailangan na nating tapusin to. Dadagdagan natin ang dosis hanggang sa tuluyan na siyang mamatay. Kapag namatay ang bata, lalong masisira ang loop ni Ricky at makukuha ko na ang lahat. Naduwal si Juan sa narinig. Sige. Yan ang gagawin natin, sabi ni Dr. Marco. Punta na tayo sa ospital ngayon. Dadagdagan ko ang dosis sa ife niya para mas mabilis siyang mamatay. Ito na ang katapusan ng pasaway na batang yon, sabi ni Isabela. Halos mahulog si Juan sa puno. Nang umalis ang kotse, nanginginig siyang bumaba. Papatayin nila si Angela. Kailangan kong gumawang paraan. Tumakbo siya sa gate at kinalampag ito. Walang sumasagot, nasa ospital siguro ang tatay niya. Ako na lang ang magpapatay ng mga makina. Hindi pwedeng mamatay si Angela. Tumakbo si Juan papuntang ospital, mabilis pa sa abot ng kanyang makakaya, pagod, gutom, pero hindi siya tumigil. Pagkatapos ng halos isang oras, narating niya ang Makati Medical Center. Sa liksi nga isang batang lansangan, inakyat niya ang pader ng ospital. Sa ikatlong palapag, nakita niya ang isang bintanang bahagyang bukas. Sumilip siya at nakita si Angela nakahiga. Sa tabi niya ay ang kanyang ama, si Enrique, si Isabela, at si Dr. Marco na inaayos ang IV drip. Alam ni Juan na lason iyon. Kailangan kong pumasok, bulong niya. Nakita niya ang numero ng kwarto, 3C. Mabilis siyang bumaba at pumasok sa ospital, hinanap ang room 3C. At dito tayo bumalik sa simula. Nagawa ni Juan na pumasok, pero pinalabas din siya, ngunit hindi siya sumuko. Dumampot siyang bato, muling inakyat ang pader, at binasag ang bintana. Tumalon siya papasok, nilok ang pinto, at pinaktatanggal ang lahat ng makina. Sa lubang kuwarto, lumapit si Juan kay Angela. Magiging mayos ka, Angel. Nandito ako, hindi ka na nila sasaktan. Sinira ng guwardiya ang pinto. Natigilan ang lahat. Si Angela, sa halip na nakahigang walang malay,
ay nakaupo na sa kama, medyo groggy pa, habang yakap-yakap ni Juan. Buhay siya. Buhay ka, Angel. Alam kong may liligtas kita. Susugurin sana ni Isabela si Juan. Maruming bata. Hahawaan mo siya. Kailangan nating ikabit ulit siya sa mga makina. Sigaw ni Dr. Marco. Ngunit isang boses ang pumigil sa lahat, boses ni Enrique. Walang gagalaw sa anak ko. At bitawan niyo ang batang yan ngayon din. Tumakbo si Enrique sa anak at niyakap ito. Itay, mahinang sabi ni Angela. Huwag kayong maniwala sa kanila, Sir Enrique, sigaw ni Juan. Sinusubukan nilang patayin si Angela. Ang gamot, ang makina, lason lahat yan. Hindi siya may sakit, sila ang nagpapahirap sa kanya. Nanlaki ang magamata ni Enrique. Sinungaling, sigaw ni Isabela. Mahal ko ang anak ko. Walang hiya kang bata ka, sigaw ni Dr. Marco. Ngunit nagsalita si Angela, kahit mahina. Sinusubukan niya akong patayin, Itay. Gusto niya akong machomatose habang buhay. Napatingin si Enrique kay Juan. Sabihin mo sa akin ang lahat, iho. Kinuwento ni Juan ang lahat ng narinig niya sa puno. Agad na kinuha ni Enrique ang kanyang telepono at tiningnan ang kanyang stocks. Totunga, nailipat na lahat kay Isabela. Nang malaman nilang bistado na sila, sinubukan nina Isabela at Dr. Marco na tumakas, ngunit pinigilan sila ng gagwardiya. Dumating ang mapulis at inaresto sila. Magsisisi ka, Ricky. Magsisisi kang naniwala ka sa isang batang lansangan, sigaw ni Dr. Marco. Sa katahimikan, lumapit si Enrique kay Juan, lumuhod. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, bulong niya. Ngumiti si Juan. Wala po kayong dapat sabihin, sir. Para saan pa ang mga magkaibigan? Ilang araw ang lumipas, umamin si Dr. Marco sa lahat. Inamin niya ang inggit at galit niya kay Enrique. Si Isabela, kahit anong tanggi, ay nawalan ng lahat at nakulong din. Sisiguraduhin kong mabubulok kayo sa kulungan habang buhay, sabi ni Enrique. Unti-unting bumalik sa dati ang lahat. Nang walang lason, gumaling si Angela. Muli siyang ngumiti at naglaro sa hardin. Pero ngayon, hindi na siya nag-iisa. Kasama na niya ang kanyang kaibigan na kapatid na rin niya, si Juan Santos. Inampon ni Enrique ang bata. Pinrotektahan mo ang anak ko, Juan. Ngayon, ako naman ang magpoprotekta sa'yo. Hindi na ulila si Juan. Mayroon na siyang bahay, isang ama, at isang kapatid. Hindi na niya kailangang umakyat ng pader o magtago sa ilalim ng kama. Pumapasok na siya ngayon sa harap ng pinto, taas no. Sina Angela at Juan, magkasama, ay natuklasan na ang buhay, kahit malupit, ay puwede ring maging napakabuti kapag ang dalawang kaluluwa ay nagtagpo para protektahan ang isa't isa. At sa gitna ng luha at bagong simula, muling nabuo ang isang pamilya mula sa abo.